Bago matapos ang araw, ating suriin, ating himayin ang mga may init na impormasyon at balita na kinalap ng SMNI Integrated News and Public Affairs. Live mula sa ACQ Tower, Makati City, ito ang SMNI Nightline News with MJ and Admar. Pag-usapan naman natin ang issue sa South China Sea. Nasa ating komunikasyon si Professor Ana Malinduguy, isa pong political analyst. Prof, good evening. Si Admar, si MJ po ngayon po nis oras ng gabi. Good evening, Prof. Magandang gabi sa inyong dalawa, MJ and Admar, at magandang gabi sa inyong mga tagapanood at taga-subaybay, at maraming salamat sa pag-invite niyo sa akin sa gabing ito. Prof, ano po ang latest sa pagbisita po ngayon ni Pangulong BBM? Makakadaupang palad niya si President Joe Biden at yung Prime Minister po ng Japan. Oo, yung visit ni PBBM sa United States is all about, I think, the first primary na reason dyan is yung tinatawag nilang trilateral pact or trilateral alliance between the United States, Japan, and the Philippines. So, pag sinabi mo kating trilateral alliance, may kinalaman yan sa mga cooperation ng tatlong bansa when you talk about defense and security and even military. So part doon sa kanilang pag-uusapan is paano i-strengthen ang kanilang cooperation on these areas, and then I think part of it would be the potential na magkaroon pa ng mas maraming or mga joint maritime activities and naval activities, that some of it, I think, will not only happen in our territorial waters but would be in the disputed South China Sea. So, isa yan sa nakita ko at alam ko na pag-uusapan nila, at syempre, ang sinasabi din ng press release ng United States State Department, pag-uusapan din ata yung iba pang mga possible cooperation, like for example, cybersecurity, energy, and all of these things. Pero ang pinakabuod kasi ng trilateral alliance is more on defense, security, and military cooperation between the two countries. So, yun yung tingin ko. Ang ano lang doon, ang sa akin lang doon is yung impact niya sa regional security and regional peace and security and stability ng region natin, especially ng South China Sea. Kasi yung mga ganitong trilateral alliance, kung mag-uusapan mo ang geopolitics, maraming nagsasabi, hindi lang ako, karamihan din ng mga nakakaintindi at nababasa nila yung mga movements at saka mga galawan ng major powers in the Asia Pacific, kasama na dyan ang Japan and United States. This trilateral alliance is something to a greater effect, is a function of the Indo-Pacific strategy ng United States. Ito rin ay kanilang binubuo kasi ang Japan wants to have a more role in the security architecture in the region, and of course ang ano naman ng Pilipinas diyan, ang sinasabi ng administrasyon is parang ano daw siya, parang it's one way of a countermeasure against China in the South China Sea, kasi China is also having a claim. At ang sinasabi na assertive din ang China sa claim nila, which in fact assertive din naman tayo in that sense. So ito yung magiging dynamics kasi ng trilateral alliance. However, may mga negative repercussions kasi yan. First, isa sa mga negative repercussions niyan is it may provoke a military arms or an arms race in the region. Second is it may also provoke a division in the region. Kasi syempre, may mga countries in the region, especially in Southeast Asia, na leaning to the United States. Mayroon din countries na on the side of China. So makikita mo parang magkakaroon tayo ng this is something like a block confrontation. And for many geopolitical analysts, parang ang mga ganitong alliances, parang geocentric, maliliit na alliances is basically parang Cold War 2.0 to At saka ang tingin talaga dito, especially vis-a-vis China, it's a countermeasure. It's like a containment strategy against China. Kasi if you look at China, it's rising as a superpower, not only in the Indo-Pacific region or the Asia-Pacific region, but it's rising in the world as a superpower. It's even a superpower already. Pero yung influence niya politically, economically, and diplomatically is talagang lumalaki din at lumalawak. So I think the United States want to counter that. So paano mo ika-counter? By forming this kind of alliances
and at the same time strengthening the alliances of its traditional allies in Asia Pacific, kasama tayo dyan ang Pilipinas kasi may mutual defense treaty. Doon din ata sa meeting na nangyayari na ngayon kasi ngayon as April 11 ngayon sa ating gabi pero sa kanila kasi I think umaga. So I think the meeting is ongoing. Pag-uusapan din ata ni US President Biden at saka ni PBBM yung tinatawag na strengthening daw of military and defense cooperation of the Philippines and United States within the ambit of the Mutual Defense Treaty. So I think the meeting really, it's more about defense, security, and military. Other than the fact na sinasabi nila may mga economic cooperation daw at si PBBM daw ay iinganyo daw niya mga businessmen and will try to get business opportunity sa US. Doon sa kanyang, I think 2 days na work visit. It's a work visit. It's not a state visit, I think. Kasi ma'am, maraming nagsasabi na yung approach ng US government, yung kanilang Janus Face approach, nakakalito. Kasi syempre, ang corporate America pumupunta sa China. Kinakausap niya si President Xi Jinping. Matagal sila nag-usap. Pagdating naman dito sa kabila, pagdating sa Pilipinas, ina-under the table niya para magalit ang tao sa China at magkaroon po ng mga gulo dito po sa pinagagawang teritoryo. Sa akin kasi, ang United States is already a given. Talagang very tricky yan sila gumalaw at ang ano kasi ng United States is own interest. Lagi namang ganun eh. So they know that they cannot get away from China kasi ang China, when it comes to economics, talagang it's a powerhouse pagdating sa ekonomiya. So kailangan nila ang China. So makikita mo na para bang nakakalito or di kaya parang ang Pilipinas parang nabubuyo pero hindi naiintindihan ng mga Pilipino kung ano talaga ang nangyayari. Kasi kung titignan mo, maraming mga dignitaries, mga high-ranking official ng United States ang pumupunta ng China. And usually what they do is they talk about economics, finances, para matulungan. At saka kailangan talaga nila ang China when it comes to the economic stability and financial stability of the United States. Kasi yung dalawang bansa na yan, when you talk about economic interdependence, very interdependent. At the same time, they need each other talaga para mas lumakas ang kanilang ekonomiya, especially when you talk about trade. And on the other hand, ang alam ko din, inopen na naman ngayon ang talks between may mga open talks yan sila right now between the two militaries, mga military ng United States at military din ng China. May mga pag-uusap na gayon. So ganoon ang ginagawa ng United States sa China at ganoon din lang hinihimas-himas nila, hinihilot nila. But on the other hand, dahil mayroon nga silang sariling interest sa Indo-Pacific, they want to pursue they want to preserve their hegemony, they want to, a certain extent, have a control in the Asia-Pacific region. Hindi naman nila kasi magawa yan ng diretsyo. Kasi kapag ginawa nilang diretsyo, paano na yung kanilang mga negotiation with China on economic and financial front? So, ang ginagawa nila, they use a proxy or a pawn. At just so happen na ang proxy nila at pawn right now in the Asia-Pacific region, na willing pawn, is yung ating bansa. So, tayo naman ang ginagamit na ipupush natin yung interest nila sa Indo-Pacific. Like for example, dyan sa South China Sea, sinasabi nila na, push, go lang kayo sa claim nyo, lakasan nyo pa, assertive pa kayo kasi we'll be here, we will back you up whatever happens. Pero ang tanong kasi, totoo ba yun? Kasi kung titignan mo, parang hinihilot nila ng hinot ng China na they would have good relation not only in economic, but even in military. Pero tayo, pinupush tayo as the front line ng pagpupush nila ng interest in the Indo-Pacific. Tapos, ang tina-target ng interest na yon ng kanilang strategy is China. Pero hindi naman kasi diretsyo na sila ang gumagawa. Gumagamit sila ng proxy ng isang bansa na willing pawn like the Philippines at the moment under this administration. So parang gano'n ang ginagawang strategy ng United States. So ang tanong lang kasi dyan, if you can analyze this and you know this, that this is happening, ang tanong kasi sa Pilipinas, bakit ka nagpapagamit? Yun ang tanong kasi. Napakalinaw niyan eh. Hindi naman yan sekreto kasi marami namang news at lahat naman na nangyayari na visit ng mga high-ranking officials sa China, may it be on the defense side or economic or finance, nare-report yan internationally. So, nasa Pilipinas kasi ang bola. Kung ano ba ang gagawin mo, magpapagamit ka ba o hindi, to the point na mauuwi tayo sa
military outbreak dyan sa South China Sea. So, pag nagkaroon kasi ng military outbreak sa South China Sea, hindi naman ang magiging target ng China is not the United States, it's the Philippines. Kasi hindi naman directly ang sagupaan eh. May proxy ka eh. That's why it's called proxy war. May it be in whatever area, may it be defense, military, or economic, or whatsoever. So, ganun ang nangyayari sa sitwasyon sa atin. Kaya lang, sad to say, ang current administration is, yung kanilang foreign policy is pro-leaning, and then you can, and many of the evidences na masasabi ko or proof to that is first and foremost yan, trilateral pact and alliance with United States, Japan, and the Philippines. And you have the EDCA bases. At saka mas marami pa yan. Katatapos lang ng naval earth exercises sa South China Sea ng 4 na bansa. And what are those? Diba? Yung Japan, Australia, United States, and the Philippines. Ngayon, may ongoing atang parang Air Force or, na parang drill between the Philippines and the United States in parts of Luzon, Pampanga, I think, in 2 of the EDCA sites. So may mga ganon na parang nakikita ko na, bakit ganon? Parang puro military, puro defense ang pinag-uusapan. Parang yung engagement natin with these countries are all about defense and military. Ano ba ang pinaghahandaan ng Pilipinas? Kasi ako mas gusto kong makita ang mga economic, financial, social na mga engagement na the Filipino people will benefit. Pero mas lumulutang na mas napakatuon ang pansin ng current administration on defense and military at saka ang South China Sea. Na hindi ko rin talaga maintindihan why the South China Sea. Kasi the South China Sea is disputed. At kahit anong gawin natin, ang dispute na yan ay hindi mariresolve anytime soon. Hindi talaga. Kasi lahat ng claimant state will not bend and will not surrender their claim, including us. So, hindi mo yan pwedeng brasuhin at hindi lang yung China ang kausap mo dyan. So, yun ang hindi ko masabi ko, ano ba ang balak ng current administration talaga? Kasi parang nasa critical na point tayo eh. Baka maya mauwi pa tayo sa gera na hindi sa oras. Dahil lang sa hindi na aayos na foreign policy at hindi maayos na relationship with China. Tapos, ang United States, nag-i-enjoy lang sila sa maganda nilang relasyon with China, both economic, financial, and military. Opo. So, dapat siguro mag-isip ang mga Pilipino on this at try to analyze deeper at kung ano talaga ang nakakabuti para sa bayan. Prof, sa inyo pong expertise on this topic, Nabanggit niyo po ang salitang critical times. Ano po bang mga critical na maaring gawin ng pamahalaan pa para po talaga maubos yung pasensya ng China at wag naman po sana sumiklab po ang digmaan na itinutulak sa atin ng mga kano? Yeah, critical times kasi kapag hindi nagbago ang pinaka-posture ng Pilipinas at kumbaga, yung ginagawa kasi natin, madali namang basahin yan ng ibang bansa, hindi lang ng China. Like for example, hindi i-open yung negotiation, especially dyan sa hindi sa Scarborough Shoal pa ang pinaka-critical eh. Ang pinaka-critical is yung yung Ayungin Shoal or tinatawag sa international na name na Second Thomas Shoal. Kasi yan, area na yan, yun talaga ang gitgitan ngayon. Nandiyan ang gitgitan na para bang we are pushing to have a resupply mission pero hindi lang humanitarian, kundi we want to parang mag-deliver ng mga refurbishing materials, i-refurbish mo yung Navy ship, sinking Navy ship na yan. So, pag yan hindi yan nakalibrate at yan ay ipinush natin ng without magandang negotiation na pag-uusap at, igalang natin kung you respect each other kasi dapat dyan eh. Kung tignan mo ang sensitivity sa side nila, tignan mo sa atin, like, ipupush pa rin natin yung gusto natin without, wala tayong upper hand on that area eh. So, yun, doon ako nangangamba kasi right now, kanina lang, nabasa ko yung statement ng China through the foreign ministry. Ang sabi nila, parang it's a very strong ang statement kanina sa press conference ng foreign ministry ng China. Sinasabi nila na China will never allow at all cost a delivery of any materials to repair the Sierra Madre ship. Iba-block talaga nila. And on the other hand, ang sabi nila, if you resupply humanitarian goods,
magpaalam daw or makipag-communicate sa kanila. Yun ang kanilang strong statement at this time. And kapag nagsalita ang China na gano'n, ginagawa nila yun kasi consistent sila eh. Now, on our side, kapag hindi tayo nag-ingat dun sa ganyang mga salita o stand nila, tapos ginagawa nila talaga, so magkakagit-gitan tayo dyan sa area na yan, tapos sometimes may mga, alam mo na, yung mga external forces andyan din. Pag nagkaroon ng miscalculation, sigurado ako na a military outbreak will happen. Pag nagkaroon ng military outbreak, bakbakan na yan. So I really hope na makipag-usap tayo ng mabuti, negotiation, consultation. Hindi naman kasi mahirap makipag-usap pero yung willingness kasi ng current government. Ang mahirap kasi sa atin yung bravado, masyadong mataas as if like we have an upper hand and we don't. So yun nga yung sinasabi ko na dapat communication. Kasi at the end of the day, kapag nagkabakbakan dyan, militarily sa area na yan, sino ba ang kawawa? Do you really think the United States will fight China head on? I don't think so. Pero tayo, kapag naisa lang na tayo dyan na militarily speaking, di wala tayong magagawa. Talagang magbabakbakan tayo with them. Ang liit-liit natin Ang ating military hindi naman ganun ka-modern. Hindi naman siguro, I don't think even that the whole forces of the Western Pacific forces of the United States will be, fully on our side. I don't think so. Kasi may marami ding problema yung United States Marami silang problema sa Israel, Hamas-Israel conflict. They also have a problem in Ukraine. I don't think the United States is willing to have another military crisis or they will engage in a military something like skirmishes or bakbakan in the South China Sea na mayroon pang dalawa silang ginagawa right now na sinusuportahan din nila at nasa frontline din sila. So yun yung mga sinasabi ko na para bang critical ang sitwasyon pero parang go pa rin ang go. So ano ba talaga ang plano nyo? Isa lang ang buong Pilipinas sa ganitong larangan na ano ba ang makukuha natin? Magpapakamatay ba ang Pilipino over a shoal? I mean, come on. Even other Filipinos, hindi nga nila ata maintindihan kung anong ibig sabihin ng shoal Diba? Yun. So, ang hirap ng sitwasyon. Very critical, pero I really hope that the tension would de-escalate. Kasi right now, nakikita ko talaga, to be frank, yung China, when it comes to their position, nagka-harden talaga. Pag nag-harden yan, ang hirap. Kasi git-gitan na talaga yan. So ang wish ko lang, okay lang yung palitan ng salita. Huwag lang magkaroon ng palitan ng bomba or military or barilan na ang pag-uusapan. Parang dangerous na yon para sa Pilipinas. Opo. Do you think, Prof, na yung masyadong pagkiling ng pamahalaan sa mga kano nangangahulugan na sunog na ang tulay sa pagitan ng China at ng Pilipinas? Ang alam ko kasi sa China, they are willing to negotiate and they're still willing to talk and negotiate. Kasi ganun naman ang posisyon nila. They're open to that. Pero iba because it's precisely because it's a standard operating procedure. If may dispute, pag-usapan nyo at yun ang kanilang stand. But there is something that we need to factor in. Mayroon na kasing lamat ang trust. Pagdating sa trust, may lamat na yan Ang alam ko, pagdating sa pagtitiwalaan pa ba ng fully ang current administration ng Pilipinas, that's a very, I'm not sure about that. Parang there's a big question. Kasi parang ang tingin kasi ng mga Chinese, parang bakit ganito ang Pilipinas? Like, sinabi nyo, tapos mamaya hindi nyo gagawin. Or parang there's an issue of trust Hindi na nila tinatrust talaga fully ang current admin. So, in that sense, meron kang struggle, or may challenge ka. Pero, in terms of the bridge, kung kaya pang i-bridge at kaya pang mag-usap, I think they're open to it. They're open to talks and they're open to consultation and negotiation. However, on our part, we need to prove to them as well as na you're trustworthy enough. Kasi ang difference kasi ganito,
Ang China kasi, very consistent sila sa kanilang stand. Kung titignan mo lahat at i-review mo lahat ng kanilang mga statement, consistent. Talagang gano'n ang stand nila. On our side kasi, napaka-inconsistent natin. Every now and then nagbabago. Tulad ngayon, last October, I think yesterday or the other day, na-interview si PBBM. Sabi niya that we're open to talks, we're trying to talk with China, we're exploring some kind of negotiation with China and blah, blah, blah. Sabi ko, may ganun ba siyang sinabi? Also, kung ganun pala, bakit nagkakaroon ng escalation of tension kung you are talking to China? So may mga ganun kasing statement na para bang napaka-confusing, tsaka napaka-inconsistent. Tapos mamaya pag nandito siya sa ibang bansa, sabi niya na, oh, we need the trilateral pact because we need to counter the assertiveness of China in the South China Sea. So we need this trilateral pact between Japan, United States, and the Philippines. So para bang, ano ba talaga ang ang stand mo? So on the part of China, they're open to this kind of possible dialogue. But on the other hand, at the back of their mind, nasa back of their mind kasi, para bang, kaya ba natin pagkatiwalaan to? Kasi ang nagbabago-bago Napaka-inconsistent. Ngayon okay, bukas hindi. Or most of the time hindi. So, ganun ang sitwasyon. So, I am not sure if in any case how far it would go. Pero kung itatry siguro ng current admin na talagang makipag-usap in a sincere and open-minded and a more cooperative, at saka meet halfway, I think magagawa ng paraan. Magagawa ng paraan. Kasi ang naman dyan, I think what China wants really is to have the status quo at saka ma-maintain din yung status quo na walang gulo sa South China Sea. Kasi it would not be to their advantage then, economically speaking. So ang gusto nila, status quo stable, tsaka peaceful ang South China Sea. Kasi they need the South China Sea to be peaceful at wala silang engagement in military because ang pinaka-reason dyan is yung economic. Ayaw nilang ma-disrupt ang kanilang economic development and prosperity. Madi-disrupt kasi yan kapag they will be engaged in a some kind of military conflict or anything to that effect. So ang posisyon ng China, they're open. Pero yung issue ng trust, yun ang problema. Hindi ko alam kung hanggang saan tinatrust ang current administration. Prof, magandang gabi, maupay na gabi. Si Admiral ito, long time no hear. Prof, Talaga lang Oo, may tanong ko lang, Prof. Na-horrified ang ating Pangulo nung marinig niya na merong gentleman's agreement. Ito kasi yung mga lumulutang, no, yung usapan. Ano ang masasabi mo dito, Prof? Anong horrified? Bakit siya ma-horrified sa gentleman's agreement? Ang Tagalog ng horrified, kung isi-search natin, nakakatakot. So natatakot siya. Or nakakatakot yung Natatakot siya sa gentleman's agreement na sinasabi. In the very first place, hindi naman yan, yung sinasabing gentleman's agreement, hindi naman yan not necessarily, ang sabi ko nga sa'yo doon sa ating usapan doon sa isang programa ninyo. It's not just about the Ayungin Shoal. It's all about the South China Sea, yung dispute, yung area. Ang gentleman's agreement kasi, it's not even a new thing. Kasi ang sinasabi doon, status ko sa South China Sea, we negotiate, wag magkakagulo, hayaan nyo makapangisda sa Scarborough Shoal ang mga Pilipino at mga pa-Pilipino na mangingisda. Yun naman talaga yun So anong nakakatakot doon? Hindi ako talaga, medyo tumas yung kilay ko kasi nang nabasa ko yan sa Facebook na horrified or parang nakakatakot. Anong nakakatakot doon? Mas natatakot ako sa posture ng current administration ni PBBM ngayon. Kasi baka sa kanyang posture at kanyang bravado at assertiveness dyan sa South China Sea as if we will be backed up by the United States, mauwi tayo sa gera. Doon ako natatakot. So gentleman's agreement, it's not a secret deal. There's a lot of news items and news clippings na napag-usapan yan at nailathala yan sa lahat ng periodiko nung panahon ni President Duterte. At yung gentleman's agreement na yan, it's not even just between the Philippines because it is all about the status quo in the South China Sea. May tinatawag kang declaration
it's like a DOC, the Declaration of Conduct in the South China Sea. Yun ang pinapalooban, doon naka-embody yung tinatawag mong gentleman's agreement during the Duterte administration. Kasi ang sinasabi ng DOC is status quo in the South China Sea. Ibig sabihin, walang iwasan ng skirmishes mo, walang magtatayo ng bagong structure sa mga occupied na mga na areas ng mga claimant states. At saka we negotiate and consult with each other what we gonna do, how we gonna behave in the South China Sea. And when you talk about the Ayungin Shoal, ang sinasabi is mag-uusap tayo kung kami pupunta diyan at magde-deliver kami yung humanitarian goods para alam niyo na papasok kami. Pero hindi kami, based on our agreement, based on the DOC, hindi kami magdadala dyan ng mga materials to repair the boat. Kasi ang promise na yan ay hindi sa Duterte administration nangyari lang. 1999, pinag-usapan na yan ng China ng Philippines. 2013, pinag-usapan yan. Maraming news items on that. So I don't really understand why parang natatakot si PBBM doon sa gentleman's agreement. There's nothing to be afraid about it. Actually, kung ako ang tatanungin, dapat ipinupurso niya yung gentleman's agreement na yan instead na i-resent niya. Kasi yung gentleman's agreement, yun ang maglalagay sa atin sa hindi peligro. Yung kanyang posturing right now sa South China Sea, mauuwi tayo sa gera kapag hindi yan na-recalibrate. Yun yung difference doon. Kaya I was like, medyo tumaas yung kilay ko. Parang, Duh? Parang gano'n na naging reaction ko. Hindi ko na lang pinost sa Facebook account ko kasi baka mamaya masabi na naman ako isang traitor sa bansa. Prof, meron po bang mga sa diplomasya pag nagdi-deal ang dalawang bansa, pag nag-uusap, lalo na itong issue particular dito sa South China Sea, pwede ba magkaroon ng kasunduan na hindi written, kumbaga verbal lang? Yun nga, gentleman's agreement. Nagagawa din yan. Meron din yan sa mga at existing yan. Oo, mayroon naman. Hindi kasi there are things kasi na ang ginagawa mo, depende kasi sa country. Kasi sa atin kasi, ang mahirap sa Pilipinas, ang ating foreign policy is in the hands of the president. So, ibig sabihin, the sole architect of our foreign policy is the president. Ang kaso, ang presidente natin, 6 years lang yung term. So, pagdating ng 6 years, depende kung sinong uupo, na-change yan eh. Depende kung ipupurso ang foreign policy ng previous administration, babaguhin niya altogether. So, ang nangyayari kasi siguro, ang aking intuition kasi, kaya naging gentleman's agreement yan at hindi yan nasulat talaga or hindi na yan sinulat, precisely because of that fact. Kasi we don't know kung ang next administration will follow the same foreign policy. At saka sa mga gano'n naman kasi, ang tingin ko rin, hindi siya talagang they tried really hard to put it into writing like a treaty kasi there will be process to that. Mahirap yan matagal yan kasi kapag nagkaroon ng lalo na sa mga ganitong issue sa mga ganitong very critical and very sensitive issue, baka ipadaan pa yan sa Senado, maging ang daming proseso, maybe some people would require it to go to the Senate and it becomes a very a document like a treaty or an agreement na kailangan ng concurrence ng Senate. So parang it will go through a process na parang at that time very necessary na. So napaka-impractical to do that when you can even have that kind of gentleman's agreement na okay, we understand anyway may basis naman, that's the DOC is there. Hindi naman to labag sa DOC and DOC was agreed upon by all ASEAN countries and China. So parang hindi naman tayo lumalabag doon, we are within that framework. So siguro para practical, hindi na yan maging magulo pa, dadaan mo pa sa Senado or whatsoever, gentleman's agreement natin. Wala naman tayong binaviolate na batas or wala tayong binaviolate na mga kasunduan na nasa level ng ASEAN. So yun. Pero pwede rin na maisulat niyan. Depende kasi sa sitwasyon at depende sa necessity ng sitwasyon. It just so happened that time kasi na ang South China Sea issue, may mga times din kasi sa panahon ni Duterte na nagkakaroon ng gitgitan. So ang ginagawa ni President Digong, kinakausap niya si President Xi na, pwede bang yung mga namin, mga fishermen makapag fish dyan sa Scarborough Shoal kasi kanilang yan, kabuhayan. So, President Xi will say, okay, sige. Ako nang bahala dyan. May ganon. Hindi naman kailangan isulat yun. It's very practical and straightforward kasi.
So yun yung, kaya tinawag siyang gentleman's agreement kasi it's between a president and another president saying na at nag-uusap sila na pakiusapan ba? Ganon. So parang ang ano dyan, hindi na kailangan isulat. Pero the mere fact that this is an agreement kahit na walang kasulatan between two president, it becomes a policy in a way ng administration tulad ng dating presidente. Now, totoo din naman kasi na pagdating ni PBBM na siya na ang uupo, pwede niyang isantabihan o pwede niyang ituloy. Depende sa merit ng gentleman's agreement kung nakakabuti siya sa bansa o hindi. Ganun yun eh. Kasi sa ibang countries kasi, ang kanilang foreign policy is not flexible, it's not inconsistent. Talagang legislated ang foreign policy nila at consistent. Kahit sino pang leader ang dumating dyan sa posisyon ng prime minister or president, sinususugan nila yung consistent na foreign policy, hindi nagbabago. Ang Pilipinas kasi bago tayo ng bago, depende sa presidente. So may mga usap-usap na pwedeng hindi mo na ilagay sa papel kasi baka mamaya baguhin din naman yan or may proseso pa na pupunta ka pa ng Senado. Kasi very pragmatic ang approach ni Duterte during that time ng panahon niya. And very straightforward. At wala naman siyang nilalabag na batas or anything. Kasi nasa DOC yan, Declaration on the Conduct of the South China Sea, which is within the ASEAN level. Nag-agree ang ASEAN member states and even China. So, ano yung problema doon? So, may mga ganun talaga. Ang pagkakaalam ko sa pag-aaral ko, when you talk about international relations, even mga negotiation between countries, hindi naman kasi lahat kailangan isulat kung nagkakaintindihan yung dalawang bansa at dalawang leader. Kasi ang doon, ang pinaka-bottom line kasi dyan, both of them trust each other that they will honor their words. As far as I'm concerned, during the presidency of Duterte, ino-honor niya yung kanyang mga pinakikipag-usap kay President Xi. And President Xi also respond to the same na ino-honor din niya yung words niya na binigay kay President Duterte. So kung titignan mo during the panahon during the time of President Duterte, tama, walang nawala sa Pilipinas doon sa mga claim natin or occupied islands natin dyan sa South China Sea. Walang masyadong kiskisan sa South China Sea. Everything was very smooth and also, the whole contested area hindi magulo. At ang relationship natin with China hindi rin magulo. Wala tayong diplomatic crisis with them. It's precisely because the two leaders understand and they honor whatever they agreed upon. Kahit gentleman's agreement yan. Yun naman ang essence doon eh. So ngayon, hindi ganoon ang posisyon ni PBBM. Ang gusto niya assertive eh. Ang mindset niya kasi winner takes all eh. Akin lahat. Ang claim ko sa South China, akin lahat yan. Bahala kayo sa buhay niyo. Ganon ang dating eh. You cannot do that. Kasi that is a disputed area. The only way you can strike a balance is to negotiate and to strike for a win-win solution sa issue ng disputed South China Sea. Hindi pwede yung mentality na winner takes all because there's no such thing, especially if your country is small, not even wealthy, and you're even dependent on that country like China for your economic, so many things related to your economy. So, gano'n ang sitwasyon. So, hindi ko maintindihan yung mga tipong, horrified daw. Hindi, baliktad. Dapat ma-horrify siya sa posturing niya ngayon. Kasi mauwi tayo sa gulo na hindi sa oras. Prof, sa press conference ni dating Pangulo Rodrigo Duterte na nagpapatuloy ngayon, nabanggit niya na nagkaroon nga ng mga agreement, verbal agreement sila. Maliban na lang kung ito ay patungkol sa kalakalan or trade na nagkakaroon ng written agreement. At kumbaga, sabi nga niya na andyan naman si Secretary Anyo sa gabinete mo, bakit hindi na natanong, di ba? At marami ding mga naibalita mula pa noon, like kagaya dito sa ibinalita din sa Reuters way back 2017 ito. 'Di ba? Na nabanggit nga ni Secretary Lorenzana yata or sa Philippine government na nagkaroon nga ng kasunduan status quo muna na walang magtatayo ng bago na mga struktura diyan ang both sides. Parang ang hiling lang yata during that time ni PRRD na makapaglayag
makapagpangisda Oo. yung ating mangingisda. And even before, di ba, meron ding mga news articles na nagsasabi, 2030 naman yon na nababanggit naman, Defense Secretary Voltaire Gasmin, banggit niya na Jasmine. pagpapatuloy pa rin nila yung kanilang agreement or naging kasunduan. Particular na yung hindi pagdadala ng mga materyales para doon sa Oo. kumbaga, hindi ito sikreto gaya ng parang pinalulutang nila na secret agreement. Oo. Kasi lahat ng ito ipinaalam sa DFA, lahat ng ito as per Pangulong Rodrigo Duterte, pinaalam sa militar, alam nito lahat. So pwedeng tanong, so kumbaga, assignment siguro ng bagong administrasyon, pero nabanggit ito ni PBBM, hindi naman nailahad sa amin. Hindi Obligado daw niya ba? alam. Obligado ba ang Hindi daw niya former... Oo, pero kumbaga parang ang sinabi niya, hindi na briefing sa kanya ng former. Pero obligado ba ang former na mag-briefing sa kanya? Or siya mismo ang magkusa na magpatawag kagaya ng ginawa ni PRRD way back 2017 na nagkaroon ng National Security Council meeting kasama yung mga former presidents kung paano hinandle itong issue dyan sa South China Sea? Okay, ganito. May point siya doon, may point si PBBM doon sa point na dapat na brief siya kasi ang claim niya hindi siya na brief. But sinasabi din niya na hindi niya alam na mayroong ganitong gentleman's agreement. But that is even out of the question kasi this is not a secret deal or a secret agreement. Why? Because everyone in the country knows. It was reported in different news items and newspapers. Si Harry Roque, si Atty. Harry, nakita ko doon sa isang Facebook account na parang lahat ng news items about dito na chronology ni Secretary Harry Roque na sinasabi na nalathala to. Now, you're a politician. You are supposed to know these things kasi naging senador siya, naging politician ka. As a citizen, you know these things. Hindi naman siya ordinaryong citizen, hindi niya malalaman ang mga issues ng bayan. So it's not anymore an issue kung na-brief siya or hindi. It's an issue that you actually know about these things kasi kahit nga ako, kahit kayo, alam nyo to. And in the very first place, that so-called gentleman's agreement, it's not even, I don't even see it as agreement. Kasi to be very frank, mayroon nang talagang ganyan na agreement na agreed ng ASEAN at ng China. Napaluloob nga yan dun sa DOC, yung Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea. Anong sinasabi dun? Yun din ang sinasabi ng tinatawag na Gentleman's Agreement na matagal na yung 2002 pa yung DOC eh. Anong sinasabi? Status quo in the South China Sea, magne-negotiate, magko-consult at the same time yung mga areas like Scarborough is a traditional fishing ground. Kaya lang naman kinausap ni President Duterte si President Xi on Scarborough Shoal kasi pagpasok niya ng kanyang administration 2016, before him, si Aquino may crisis with China on the Scarborough Shoal. Kaya ang China pinagbawal at kumbaga talagang nirendahan yung Scarborough Shoal ng mga Coast Guard ng China. Kaya ang mga Pilipino hindi nakakapangisda during Aquino's time precisely because may crisis nga dyan, may standoff dyan before. So pagpasok ni Digong, ano ang kanyang ginawa? Ni-reshift niya yung foreign policy na very antagonistic with China. Gusto niya ng cooperation with China in a way na ayusin yung diplomatic relations. So isa sa mga sinasabi niya na, please, hayaan mo naman makapangisda ang mga Pilipino dyan sa Scarborough kasi traditional fishing ground naman yan. So yun ang pinakiusap niya. Actually, yun lang ang pinakiusap niya kasi other than that, yung Ayungin Shoal, 2013, 1999 pa, yung agreement na yan na sinasabi na we can supply humanitarian goods or humanitarian, in a way, na humanitarian way yung troops natin sa Sierra Madre, pero yung repair, para mga materials to repair the ship is something that China will not allow. Matagal na yan eh. Alam na natin yan eh. So, hindi ko maintindihan bakit hindi alam ni PBBM. When in fact, everyone in the country knows. Even other countries knows. It's been written all over the many newspapers and many books and many articles. Imposible naman siguro hindi niya alam. Naging senador siya during the time of Aquino. Marami siyang statement on this, on the South China Sea. During the time of the campaign, marami din siyang statement na iintindihan niya yung issue. So how come that he doesn't know about this thing?
So, yun ang hindi ko... Prof. Yun yung sinasabi ko, napaka-inconsistent. Kasi these are things that you don't... It's already a given na, people like him knows this thing or should know this thing. Kahit Oo. nga tayo, alam natin. Yun eh. Para bang, Nakalimutan na bakit? nga yung kanyang mga paninindigan nung way back senador pa siya hanggang doon sa pangangampanya, hanggang doon sa unang bahagi ng kanyang pamumuno na sinasabi niya bilateral agreement ang susi nito. Parang nakalimutan na nga niya. So, hindi na siguro tayo magtataka na hindi niya alam itong mga Hindi, ang agreement. ano kasi dyan, scapegoat, Admare. Scapegoat na yan to justify kung ano yung mga moves nila right now, how they handle the foreign policy, at saka yung mga tinatawag mong trilateral pact alliances with these countries like Japan and the United States, yung mga EDCA bases, yung mga military exercises. Mayroon tayo ongoing pinakamalaking military balikatan na mangyayari dyan sa may Batanes. So these are just justification at saka yung mga sasawing horrific and nakakatakot na gentleman's agreement na yan hindi niya alam. Come on, give me a break. These are just justification and these are just, trying like mga sound bites para lang mga Pilipinos like, ganun. Pero tingin mo, My God, Prof, I will not buy these things, to be very frank. yung ating DFA, ang napapalitan lang naman ata dyan, yung mismong mga kalihim yata. Secretary or siguro itong mga USEC. Pero common yung mga USEC din dyan, Rose Fondarang. So kumbaga... Ang USEC dyan, sa loob pa rin yan yung karamihan. Oo, so marami nang naabutan ng mga administrasyon. Hindi ba siya nakasama sa briefing? Pati na rin yung mga sundalo. 'Di ba? May mga mga naitala naman din siguro sila hindi or baka hindi lang din nagtanong or baka nag-aantay siya na magkaroon ng briefing. Yet na nakikita natin may mga sectoral meeting, bakit hindi natanong yung mga ganun na parang blind, totally blind siya. I don't believe that he is totally blind. That's one thing first. That's one thing I will not buy. That kind of pronouncement or statement coming from PBBM, no. Because he knows. Because even during the campaign, when he's being asked about the South China Sea issue, the Taiwan Strait, geopolitics dynamics, and all that, he if you listen to him and you recall his answers, you will know that he knows. So, kaya nga sabi niya, ano ba sabi niya during the campaign? Di ba sabi niya, I will pursue the foreign policy of Duterte. Walang magbabago. Precisely because he knows that the foreign policy of the Duterte administration works and it's good for the country. Tsaka, Bakit niya nagbago? Prof, meron tayong ambassador dyan po sa China na ilang dekada na rin. So alam na alam yung kultura and marami na rin sigurong administrasyon na napagdaanan. Tingin mo may knowledge din yon at tingin mo nakonsulta din siya or nakakapagbigay ba rin siya ng inputs or binabaliwala lang? Yun ang hindi ko alam. Hindi ko alam or wala akong alam. It's just that napakatahimik kasi ng ating ambassador to China at I think umiiwas din siya siguro sa mga media interview kasi hindi ko alam kung ano ba ang relasyon niya talaga dito sa PBBM. Hindi ko alam kung kinukonsult siya eh. Ayan. Prof, maraming salamat po sa inyong lecture ngayon pong gabi. Naubo si Prof eh. Malamig uulit- yata dyan. Oo, Hindi, ang tawag nito, malamig dito. Oh, akala ko sinabotahe tayo ng mga Salamat, Prof, sa inyong oras at panansa-ulitin po. Ingat po kayo. Thank you, ma'am. Thank you, MJ and Admar at maraming salamat. Pasensya na naubo ako. Sorry. Okay lang po. Maraming salamat si Professor Ana Malindugoy, isang geopolitical analyst po mga kapartner, patungkol po dito sa pinag-uusapan natin sa issue dyan sa South China Sea. 10 minuto bago mag-alas 11 ng gabi, magbabalik pa ang Asia Manay Nightline News.